Hindi madali ang pagiging entrepreneur. Kaya nandito kami para gabayan kayo sa inyong nasimulan at tulungan kayo to make wise decisions para lumago ang inyong negosyo. Ako si Roda Castro Kaliwara, your resident Pinay entrepreneur. At ito ang Negosyente. Ang pagiging isang ina ay isa sa mga bagay na paborito kong gawin. Dito sa Mompreneur, nakikilala natin ang best of the best. Let's meet Sandy Montano and find out her story. Welcome sa ating segment ng Mompreneur, where we invite moms who not only manage their households but also their business. Our special guest for today is wearing so many hats: nanay, negosyante, nurse, at public servant pa. Paano nga ba niya pinapagsabay-sabay ang lahat ng ito? Itanong natin yan sa chairperson ng Philippine Commission on Women, outstanding leader, Sandra Sandy Sanchez Montano. Hi! Hi, Kamsat. Thank you for having me at welcome to our home. At syempre maraming salamat sa iyong oras at sa pagpapaunlak ng interview na to. Medyo mahaba yung schedule bago tayo nagkaroon ng nag-mix yung schedule natin. Okay, anyway. So sa lahat ng mga ginagawa mo, nabanggit ko na nga kung ano yung mga pinagkakabalahan mo. Nanay ka na, nurse ka pa, negosyante ka pa, at nasa public service ka. Yes. All right. At knowing you, sa lahat ng mga ginagawa mo, priority mo pa rin ang anak mo, ang pamilya mo. Yes. I'm happily married for 26 years with Alvin Montano. Ang aking kabiyak ay busy at isa siyang artist. At kami ay binigyan ng 3 anak. Si Joseph, yung aming panganay, ay head nurse sa Philippine Heart Center. At ang pangalawa naman ay si Angelo, siya ay accountancy student sa New Era University. At yung bunso namin, si Stephanie, 13 years old, ay grade 8 sa New Era University din. Challenges ng isang napaka-busy mom na kagaya mo. Yeah. Actually, Kabsat, kung titignan natin, there will always be time for everything. All you have to do is prioritize at saka manage yung time natin. Kasi pag sinabi natin tayong busy, talagang wala na tayong magagawa at wala na tayong ma-accomplish. So what are the challenges that I have right now is because yung pagiging public servant is hindi ko din naman yan wala yan sa mga listahan na role ko dapat. Oo, wala sa plano ko kasi sa amin, sa church namin, bawal talaga yung sa politics, ganun. Pero when I was called by 2019, nung una ako na-appoint as Commissioner for Science and Health ng Philippine Commission on Women, and then during the orientation, ang sabi pa nila is, Sandy, yung opisina po natin na to ay wala po kayong matatanggap na sweldo kasi po ito ay part ng advocacy ng gobyerno noong 47 years ago. So inisip ko, parang ang inisip ko nung una, mayroon ba lang ganong government agency. Pero alam mo na happy ako, Kabsat, kasi ito talaga yung gusto ko, yung now with Philippine Commission on Women, now as a chairperson, as an undersecretary, I have a bigger platform to do my advocacy, to help people in the community. Kasi 2006, nag-set up na po tayo ng Cheers Foundation. At yung time na yun, wala po akong capacity pa to really help, but with some friends, with some resources, at saka mga family, we were able to really help victims of disaster, yung mga VAUSI, yung mga batang kailangan ng konting lingap, nakakatulong po tayo. So, noong binigyan po tayo ng opportunity ni President Duterte na magsilbi sa hindi lang sa isang bayan kundi sa national level, ang po namin is gender and development, women empowerment, at saka yung tipong mga polisiya na magpuprotect sa ating mga kababaihan at saka sa buong pamilya. Natutuwa po ako kasi aside from the policy making that we're doing, I'm doing extra beyond effort na pumunta sa grassroots.
Especially po nung time ng COVID-19. Nagpatahi tayo ng mga mask. Ngayon po, mayroon tayong cooperative ng mga kababaihan sa Pangasinan na sila ay mga agriculture. Meron po tayong cooperative ng mga nagwi-weave ng mga iba't ibang iba't ibang area sa sa region. So, yun yung aking mga happiness na ginagawa. Nabanggit mo kanina yung Cheers. Ang Cheers po is a company that you put up with your husband. Yes, oo. And even your kids, right? Kasama Yes, sila, oo. involved na sila. Pero sa lahat ng mga responsibilidad na meron ka bilang tagapamahala at chair ng Philippine Commission on Women, paano mo pa binabalance ang oras mo? Yeah. I find time to really make sure that I have enough time for everything. Especially my priorities in life, which is my family. At saka yung church namin. Sa Iglesia ni Cristo po kasi kami. May tungkulin kaming mag-asawa. Kaming lahat, pati yung mga bata. Sila ay mga sa pagsamba ng kabataan, church worship service, ako naman sa finance. So pag sinabing obligasyon sa sa church, no negotiation yon. Pag sinabi namang family time with second priority yon. So, and then, binibigyan ko ng opportunity yung aking sarili to be in the grassroots, especially during this time of pandemic at during this time of calamity and disaster, because Kabsat, my character was shaped because of poverty and disaster. So, alam halos lahat ng mga kaibigan ko yan, kung sino ako noon, kung gaano kahirap yung buhay namin, tapos bigla pang nagkaroon ng 1990 earthquake in Baguio, tapos nag-promise ako sa sarili ko na, God, if this is my last day on earth, bigyan mo ako ng chance to do the capacity building at saka tumulong sa humanitarian work. And true enough, I was given a second lease of life. Kaya, the rest sa akin, kung may mga ibinibigay pa ng Diyos na biyaya, katulad nga ngayon, I just graduated from naturopathy medicine, Kabsat. So, one of my advocacy ngayon is to help people, especially the aging, to be productive. At kagagaling nga namin ni Alvin sa Korea to study yung stem cell technology na pwede natin gamitin at gawin dito sa Pilipinas. So bukod po sa advokasya na ginagawa ng ating USEC na si Sandy, teka, may hugot yung kanilang sinasabi mo na kaya ganun na lang yung pagmamahal mo at sabi mo nga, nasa grassroots yung focus mo. Dahil po siya ay isang biktima ng lindol noong 1990. Nabanggit mo yan sa kanina. Baguio City. Isa ka sa mga nasa ilalim Yes. Oo. ng lupa. For how many days yon? 3 days. I was under the rubble for 3 days. Tapos, nung eventually, nung pangatlong araw, Kabsat, halos hindi na ako makamove. Nag-paralyze yung katawan ko. Tapos, halos meron na akong shortness of breathing. So, nag-pray nga ako sa Diyos na, Ama, kung ito na yung last na na parang portion ng buhay ko, sana makuha yung aking cadaver para yung family ko magkaroon ng closure. Tapos nag-astral, wala na ako ng malay. And then, Kabsat, true enough, after a couple of minutes, siguro hour, nakita ko na where I was buried. Yun yung astral effect yata. And then there was this sniffing dog who keeps on barking kung saan ako na tabunan. Ang sabi nga nila, yung dog, pag binaliktad mo, it's God. Diba? So, yun, yung time na yon, nakuha ako, wala akong pulse, wala akong breathing. It so happened na yung Department of Health, wala silang enough na black bag. So, ako ay nakuha, ilalagay dapat sa black bag. Since walang black bag, kinover na lang ako ng kumot. And then we were put in the Burnham Park. After 2 days, ang lakas ng ulan because of the aftershocks, nag-start ulit ang aking heartbeat. So isa yan sa mga matitinding mga experience mo noon. Oo. And ikaw ba may advice sa mga taong dumadaan sa mga challenges ng pagiging isang ina, pagiging isang, yun nga, daming ginagawa, isang negosyante, public servant, at kung ano-ano pa. Ako ang advice ko, lagi tayong dadaan sa mga adversity. Lagi tayong may problema sa buhay. But we have to turn that into an opportunity. Opportunity to learn, opportunity to experience. That's a journey.
part yun ng buhay natin. Kahit sabihin niyo po yung mga nakikita ninyong happy family, yung mga successful na mga tao, mayroon silang journey, may pinagdadaanan lahat tayo. But how you turn that into opportunity, on how you turn that to be your guiding light, it's all up to you. But at the end of the day, let's all ask God's guidance. At saka, family lagi ang aking sinasabi kasi yung aking position po bilang chairperson, kung halimbawa, kasi prerogative yan ng ating presidente, the following day, kung gusto ko niyang palitan, pwede po tayong palitan. Pero as a mother, as a wife, or especially as a sister or as a daughter, wala po tayong kapalit. Kaya nga ako hangang-hanga sa ating USEC at chairperson ng PCW dahil sa mga pinagdaanan niya at kung gaano siya kagaling, kung gaano siya katatag, at kung gaano siya ka-inspiring sa ating lahat. Maraming salamat sa oras mo. Undersecretary Sandy Montano. Thank you, Kausa. Thank you so much. Ang mga tulad ni Yusek Sandy ay naglilingkod para makapagbigay ng inspirasyon sa iba pang mga nanay. Hangarin namin ng kanyang kwento ay nakapagturo sa atin na pwedeng gawin ng masigasig ang maraming bagay ng sabay-sabay. Magbabalik ang negosyente. Kami na rin kaming naitampok na produkto at serbisyo sa programang ito. Pero ngayon, kakaibang kwentong negosyo ang ihahatid namin sa inyo. Kakaibang talento ni Pocholo, pwede palang maging negosyo. Great day! Ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, also known as the Voice Master of the Philippines. Ako po ang CEO and founder ng Creative Voices Productions, Certified Voice Artists Philippines Incorporated or CVAP Inc. at ng Voice Acting Academy Philippines. Ayan. Nagsimula ako nung ako ay 5 years old pa lang. Paano ko nasabi nagsimula? Kasi nung bata kami, wala kaming TV. So, the only means of entertainment that I have is radio. So, nakikinig ako ng radio drama. Yung title, Gabi ng Lagim. So, naririnig ko yung radio drama na, Isang Gabi ng Lagim. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubat. Ha, Lolo Tasyo, pasensya na. Sarap kasi maglaro sa pool. Ay, naku, sabi ko naman sa'yo, Apoy, huwag ka maglaro dyan. Yan, tuloy, ginabi tayo. Ha, Lolo, may gumagalaw. Kakainin ko kayo. Lolo, may monster. Nako, tumakbo na tayo, Apo. Roar! Ayan, kinain na sila. So, nung bata ako, yung mga naririnig ko, like mga cartoon character, like sila Mickey Mouse, Donald Duck, Bugs Bunny, yung, ano ba, Nyip, what's up, Doc? you're so despicable. Yung, oh, come on! Di ba? So, ginagawa ko yung, ginagaya ko. Little that I know na voice acting pala ang tawag doon. So, nung ginagaya-gaya ko, pati mga teacher ko, class, our lesson for today, yung mga ganon. So, pag ginaya ko siya, natutuwa yung mga klase ko. And I love seeing people smiling, laughing, tapos pumapalakpak. So, hindi ko alam, isa pala yung uri ng art or singing, no? Kasi ang alam ko lang na art noon, mga drawing, dancing, singing, at marami pang ibang mga art na, kumbaga, pangkaraniwan. Hindi katulad ng voice acting since hindi siya nakikita, so hindi siya napapansin na kapag yung pinapanood mo palang cartoons, meron palang tao na nasa likod nun, na nagsasalita, hindi lang yung cartoons. Or yung mga paborito ko, Shider, Bioman, na nag-tatagalog or nag-i-English, no? So, nung ako'y nasa college na, sa UP Diliman, nag-aral ako ng speech comm, theater arts, and English creative writing. So, habang nag-aaral ako ng first year, nag-audition ako sa isang radio program, kasi narinig ko yung commercial, yung, gusto mo bang maging voice artist? Yeah. Pumunta ako sa isang radio station at pumila sa 10,000 na tao. So, ako yung nag-champion doon sa voice acting competition na yon. So, doon nagsimula yung career ko sa radyo hanggang sa pumasok na yung dubbing. Si Direk Danny Mandia. Siya ang director ng Meteor Garden, Dog of Flanders, Peter Pan, at marami pang mga anime. So, nung ako ay gumraduate nung college sa UP Diliman, ako ay nagpunta ng Amerika and I had the chance to visit Disney. No? Nung nasa Disney ako, nakita ko yung opportunity na mag-learn ng voice acting as an
art and also something na pwede kong i-share sa iba. So, nung bumalik ako ng Pilipinas, I established Creative Voices Productions. Pero before yon, meron ako isa pang kumpanya na tinayo, Universal Production. Ayun, nagkalugi-lugi ako doon. Kasi akala ko, magaling na ako, so magaling lang ako mag-voice acting, pero hindi pala ako magaling magnegosyo. So, nung ako'y nalugi, nag-aral din ako ng entrepreneurship kahit pa paano, at nasimulan ko ang Creative Voices Productions. So, sa Creative Voices Productions, nakita ko yung opportunity na tumulong sa kapwa ko aspiring voice artist, no? Dapat bigyan ng chance yung mga taong hindi nabibigyan ng chance. At dahil doon, bumuha ako ng workshop na tinawag kong VoiceWorks, Basic Voice Acting Workshop, na nagsimula mula 2005 hanggang 2019. So 2019, sakto, after 50 batches, 15 years, more than 3,000 graduates, I can claim that 80% ng mga dubbers at ilang mga DJ at mga ibang mga nabigyan ng chance sa voice acting industry at mga advertising ay galing sa Creative Voices Productions. At talagang natutuwa ako dahil yung vision kong 2020 ay naging, kumbaga, realidad. So nakakatuwa dahil sa tagal ng aking experience at marami na akong mga kaalaman na i-share ko sa ibang mga tao, lalo-lalo na sa mundo ng voice acting. At ito na nga, binuo ko ang Certified Voice Artist Program noong 2020. At syempre, my goal is to revolutionize voice acting in the Philippines. And our goal sa Certified Voice Artist Philippines is to promote voice acting as an art and also to use your voice in creating positive social change. Kung hindi nyo na itatanong, ang Creative Voices po ang nasa likod ng maraming computer game like Sega. Kami ang gumawa ng Golden Gun, ng Transformer, Human Alliance, or Ghost Squad, Operation Ghost, at marami pang iba. And we are also the people behind mga manga, manga na anime na ini-English. And also, our latest project, which is sobrang sumikat din yan, bukod sa Filipino fairy tale na ako ang narrator, yung noong unang panahon, may isang batang nagngangalang Jack. Ganun. Ito, ako naman ngayon, ang ginawa namin, lahat ng YouTube channel na tinatagalog, kami ang gumagawa, no? Kasi ang naniniwala ko, ang future ng broadcast ay sa online. So, mas marami nang manunood ng programa sa telebisyon sa internet or sa cellphone kaysa sa broadcast itself. So, at dahil dyan, napakarami ko ng programang ginawa. We have produced 1,000 mga movies, no? Ako nag-direct at ako nag-produce na tinagalog na mga movies. At isa sa pinakasikat ngayon ay ang The Amazing Digital Circus at ang Murder Drones. Yan, kung makikita niyo sa YouTube, and also Blippi, Morphel, at marami pang iba. We are also using the latest technology, especially in artificial intelligence, that Creative Voices Plus is the first ever AI voice company in the Philippines na gumagamit hindi ng text-to-speech, gumagamit kami ng speech-to-speech artificial intelligence. I would like also to tell you that the first blind dubber in the world came from me, came from Certified Voice Artist Program, na ngayon kinikilala na sa buong mundo at na-feature na siya sa iba't ibang mga programa sa television sa Pilipinas at sa buong mundo. So, ang pangalan niya, Monet Mahinay, the first blind dubber. So, isa lang siya sa mga daan-daan ding mga PWD na bulag, na may kapansanan, na nabigyan din ng boses dahil sa Certified Voice Artist Program. So, mas importante po sa amin, ituring mo itong isang sining kaysa pagkakitaan mo. Dahil pag pera-pera lang kasi ang dahilan, hindi ka magiging masaya. Pero pag binigay mo ang puso't kaluluwa mo, no, sa ginagawa mo, lalo na sa pagboboses mo, you put your heart and soul sa ginagawa mo, sa binobosesan mo, mararamdaman yan ng mga taong nakikinig sa'yo. Because we believe that our voice is a gift from God and it's how we use it
That's our gift back to God. Ayan po. Maraming pong salamat. Sana ang kwento ni Pocholo ay nakapagbigay sa atin ng inspirasyon para gamitin ang talento na bigay sa atin ng Diyos, hindi lamang para kumita, kundi para maibahagi at makatulong na rin sa kapwa. Up next, sunod, makakasama pa rin natin si Maring Matanong. Sa pagtatapos ng Season 3, maraming payo at kaalaman ang natutunan natin sa mga eksperto. Kaya hangad namin na lahat ng mga ito ay nakatulong sa inyong pagninegosyo. Kaya naman, hindi natin palalampasin ang pagkakataon na ito para kumustahin ang paborito nating kasama sa Sagot Kita tuwing linggo. Maring Matanong, masaya ka ba? Nasagot ba lahat ng agam-agam mo tungkol sa pagninegosyo? Opo, Ate Roda. Salamat po talaga. Kukunin ko na rin po itong oportunidad to say thanks sa iyo, Ate Roda, because I was included in entrepreneur program Negosyente. And expert doon po sa mga sumagot, mga expert po na answered po ng question ko para po sa pagtatayo ko po ng negosyo. Teka, kwentuhan mo naman kami. Ikaw ba ay nakapag-umpisa na ng negosyo? Hindi pa po, pero po meron na po akong naiisip po na dapat kong inegosyo dahil po doon sa mga naitanong ko po sa mga eksperto, Ate Roda. Oh, sige nga, sa lahat ng narinig at nakuha mong payo sa mga eksperto, ano yung pinaka-tumatak sa'yo na sa tingin mo ay malaking tulong habang ikaw ay nagbabalak na magnegosyo? Opo, alam mo Ate Roda, dahil po dun sa mga eksperto po na yan, nag-take down pa po talaga ako para po dagdag po babasahin ko ulit-ulitin. Gaya po nung sinabi ni Sir Brian Lato, natutunan ko po yung para po doon sa marketing strategy niya po. Tsaka meron po siyang sinabing 4 P's of marketing. Yung product, yung price, yung place, and then po yung promotion. So yun po, tinandaan ko po yun. Pati po yung marketing strategy po na sinabi niya po na hindi ito ang kung ano ang gusto mo. Ito yung patungkol sa anong gusto ng target market ko o ng mamimili ko sa merkado. Ang laking tulong po talaga sa akin yan. Tapos po, natutunan ko rin po yung pong sinabi po ni Ma'am Annie ng Takers po, yung founder po, na sabi niya po sa pagtayo daw po ng negosyo, dapat po alam ko kung ano yung ibebenta ko, tapos sino ba ang bibili ng produkto na inenegosyo ko, at saan lugar. Parang katulad din po na sinabi ni Sir Lato. So mahalaga po yun. At yung sinabi rin po ni Sir Ruchi, na co-founder po siya, sabi niya po, dapat po sa negosyo is broad-minded ka. Dapat malawak ang iyong pag-iisip at sa lahat, dapat pinag-iisipan. Business planning. Yun po talaga yung, kailangan pala pag magtatayo ka ng negosyo, dapat pala nag-iisip ako ng matagal. Dapat alam ko kung anong hindi sugod ng sugod. Ganun pala yun, Ate Roda. So, natutunan ko talaga yun. Nako, siguradong mabibigyan ka ng mataas na grado ng ating mga experts, ha? Dahil nga sabi mo nga, nag-take down ka pa ng mga notes, ha? Ayan. Oo. Pero sandali, Maring Matanong, dahil nag-uumpisa ka pa nga lang or mag-uumpisa ka pa lang sa pagninegosyo, medyo mahaba-haba pa rin lakbayin ang tatahakin mo, di ba? So, marami ka pa bang katanungan na sa tingin mo, kakailanganin mo para tungo sa paglago ng negosyo mo later on? Opo, kailangan ko pa po talaga yan at hindi po matatapos yan hanggat hindi ko po nararating ang aking pangarap. Magkaroon ng sariling negosyo. Malay mo, ina-anticipate ko na po na magkakaroon ako ng malaking butik na magsisimula sa maliit hanggang sa paglaki. At yun nga po, yung natanong ko rin po doon kung kailangan po ba na may HR para po sa pagtayo ng negosyo. So, malakihan po yan. So, yun po. Kapag po dumating na po ako sa puntong ganoon, si negosyente po ang una ko pong tatanungin uli. Dahil ako po yung makulit, si Maring Matanong. Siyempre naman, hindi ka pababayaan ng negosyente, no? Kasamang mga eksperto, sasagutin pa rin namin ang lahat ng katanungan mo at katanungan na rin ng lahat ng gusto pang matuto tungkol sa pagninegosyo. Teka, Maring matanong nga rin kita. Paano mo nga ba nalaman ng negosyente? Ate Roda, kasi nag-YouTube ako dahil nga gusto kong magkaroon ng sariling negosyo. Pero syempre yung maliit muna. Actually, tawag dito,
opportunity scanning na ako. So nagpupunta ako sa mga lugar na baka pwede. Tapos nag-YouTube ako at nakita ko si negosyente. Oh, parang swak sa akin to dahil ito yung gusto kong malaman para makapasok sa industriya ng pagnenegosyo. Maring matanong, salamat din sa iyo ha, sa dahil sa lahat ng mga tanong mo, ang daming natutunan, hindi lang ikaw, pati yung mga nanonood sa atin dito sa Sagot Kita ng Negosyente. So maraming salamat sa oras mo and keep on inspiring at syempre excited kami sa itatayo mong negosyo. Salamat po. Sana marami pa rin po kayo matulungan. See you po. Babalitaan ko po kayo kapag po naging malago po ang aking negosyo. See you soon! Salamat po. Narating na natin ang dulo ng season na ito. Lubos kami nagpapasalamat sa inyong panonood at pagtangkilik sa aming programa. Umaasa kami ng mga taong naitampok namin at ang kanilang mga kwento ay nakapagturo at nakapagbigay inspirasyon para simulan at harapin ng matapang ang hamon ng pagninegosyo. Muli, nagpapasalamat kami sa aming mga generous sponsors, SM Supermalls, ICSB Philippines at Go Negosyo. Ako si Roda Castro Kaliwara na nagsasabing, pag may negosyo, may trabaho.